Hi guys, Jin here. So, meron tayong bagong content kay Legends of Ymir. Yun ay ang Awakening. So, once you reach level 60, meron tayo ditong saga. Ito. Kailangan matapos muna yung main quest na 2556. So, ito. Kailangan mag-reach ng level 60. Tapos, sa bagong region, siya gagawin. So, ito yung contain nung bagong main quest. So, medyo matagal to kasi compare sa iba nating mission, yun na, mga nauna, puro lang siya 1k, 2k na mobs. Dito, 2k, 3k, mayroon din siyang 3-5. Alam ko pinakamarami dito is yung 5-5 ito. So, matagal-tagal yan. Abutin ka dito ng isang araw sa pagfa-farm. So yun, check natin yung needed sa Awakening. Ito sa site mismo to ni Ymir. Ito, Awakening requirements condition is reach level 60. To access, ito, kailangan natin matapos yung main quest. Dito, to 2554. So ito hindi pa to updated. Dito sa ano natin, 2526 para ma-access siya. Ito, 2526 tas ito. Kailangan, ang prerequisite ng Awakening is matapos mo yung Discovering New Strength. So, check natin to. Ito, Awakening. Pagka manay tayo mga parang gemstone sa ulo ng mga character, ibig sabihin awakened na sila. Karoon ka ng ganito sa ulo, tsaka sa level mo sa may baba. Yan, so ito, may mga sa bagong region, may mga area na kailangan awaken ka para ma-access mo. So ito yun. Kita natin. Yan sila. King's Tomb, Canyon of Nidavellir, Hilder's Labyrinth, Lidworn Cave, tsaka Twisted Plateau. Ito, ang kinaganda dito sa new map, kung nagpa-farm ka ng mga subjugator, makakuha dito ng subju. So, kaso marami na nag-hunt, kaya medyo mahirap. Ayan lang siya. Tapos, meron din siya sa Valhalla. Kailangan na... Sino yun? Hindi pala. Ito. Sa Exped. So, to access yung bagong boss, kailangan meron kang 150 GP. Then, kailangan naka-awaken din yung character mo. Yun siya para ma-access. Ito, 150. Then next, pwede na yung ano dito. Saga. Sa runes naman tayo, runes. So yan. Kailangan para ma-access yung runes is meron ka ng awaken na stage 1. Uy, meron kami boss. Wow. Nag-spawn si King Fearless. Ito, so runes. Ito. Rune system.
Yan, so ito, condition ng paggamit ng rune is kailangan awakened ka na, stage 1. So ito, ma-unlock mo. After completing awakening, 2 rune slot will automatically be unlocked. You can check the runes you own and have equipped. Equipped runes are marked with an E icon. You can view the runes currently equipped. You can check the combat power gained from your equipment runes. Ito yun. Alam ko, pag na-access mo na yung bagong yung bagong boss, may chance na makuha din ng ng runes. Check natin. Ito. Rune piece. Then for crafting siya. Yan siya. Ayan. Tapos components. Ito. So maganda rin pag na ka. Ayan. Tapos ayan, may rarity rin pala siya. Common, white, green, uncommon, blue rare, tas epic yung red. So, itong link na to, yung link ng dalawa, ilalagay ko lang sa description ng video. Ito pala isa, pag nakapag-awaken ka na, may skill per character na ma-unlock. So, check natin. Skill. For archer, ito true sight. So meron kang skill defense, may status immune, tsaka ito, blood moon. Reduce the cooldown of certain skills. Ito, warlord. Meron siyang overdrive, tsaka warcry. So halos same lang din sila ng skill effect. So, pare-pares lang din pala sila. Tapos to gain, alam ko na bibili lang to sa Ano bibili to? To unlock yung skill. Alam ko bibili to sa sa merchant. Merchant. Doon yung sa base. So, punta tayo sa skill merchant. Ito. Nabibili nga siya. Ito yung pang-archer. Blood moon. Dragon skin. Passive ba to? May passive pa ata na skill Passive. Yeah, meron nga. So, each class meron siyang ma-unlock. Then, pare-pare sila ng stats. Yun ay sa passive, PvP damage def. Sa active, meron siyang skill damage def. Tsaka, reduce the cooldown of the certain skill 5 seconds. Tsaka, PvP damage 50%. So, ito makuha na to pagka PvP yan. So, yun lang guys.